Ako po ay dating Katoliko. Ako po ay naguguluhan at ako po ay nagsusuri. Ano po ba ang tunay na sekta ng pananampalataya? Ano pong relihiyon? Ano pong iglesia? Ang alin po? Ang tunay pong tinayo ng Diyos. Ay, pakinggan nyo. Kayo may sabi, ang ganda nun sabi nyo, tunay na itinayo ng Diyos. No? Kasi ang Diyos naman talaga nagtayo eh. Hebreo 3:4, pakilagay sa screen. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Sino po nagtayo? Ang Diyos. Eh kung ang Diyos ang nagtayo, ano pangalan ng tinayo ng Diyos? Pakinggan nyo sa 43:7 ng Isayas. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kalwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ang sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Sabi niya, bawat tinatawag sa aking pangalan, yaong aking nilikha. Sa aking... Ang lahat ng sa Diyos, tinatawag sa pangalan niya. Bigyan kayo halimbawa. Halimbawa, asawa ni Pedro. O, hindi ba nakadikit lagi yung pangalan ni Pedro? Pag-aari ni Pedro, asawa ni Pedro. Ha? Kalabaw ni Pedro. Bahay ni Pedro. Anak ni Pedro. Bakit? Eh kasi pag tinawag mo yung anak ni Pedro, anak ni Juan, masama implikasyon nun. Ibig sabihin na nasingitan si Pedro. Di ba? Kaya lahat ng pag-aari ni Pedro, tinatawag sa pangalan ni Pedro. Kaya nga pati titulo ng lupa ni Pedro, Pedro nakalagay sa kanyang titulo. At, halimbawa, yung kalabaw niya, kanya talaga ang nakahero, Pedro. Ganun ang Diyos. Yung sa kanya, tinatawag sa kanyang pangalan. Kaya yung iglesyang nasa Biblia, 2 Korinto 1:1, pakilagay. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. At si Timoteo na ating kapatid. Saan? Sa iglesia ng Diyos. Ayun. Ayun po eh. Iglesia ng Diyos ang tawag sa iglesyang nasa Biblia. Iglesia ng Diyos. Hindi El Shaddai. Iglesia ng Diyos. Yan ang nasa Biblia. Hindi rin Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Wala po sa Biblia yan. O huwag kayong magagalit mga kababayang Katoliko, mahigit pong 300 ng Katoliko rito ngayong gabi. Babasahin ko ang Aklat Katoliko, ang sabi, yan daw pangalang Iglesia Katolika, noon lang 1870 yan nag-umpisa. Hindi kay Kristo nang galing yan. Pakinggan nyo sa Catholic Discourses on the Apostles' Creed. By Reverend Clement H. Crock sa page 191. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kita nyo, the bishops assembled decided upon this official name. What is the official name? The Holy Catholic Apostolic Roman Church. La Santa Iglesia Católica Apostolica Romana. Kailan ho nilagay yung pangalan na yon? Nung 1870. 1870. 100 taon pa lang mahigit po yung pangalan na yan. Kaya hindi yan ang pangalan ng nasa Biblia. Ang nasa Biblia po, Iglesia ng Diyos or Church of God. Yan po ang nasa Biblia. Nabasa naman eh. 12 beses pong mababasa sa Biblia yung salitang Iglesia ng Diyos sa iba't ibang talata ng Biblia. Yun po ang nasa Biblia. Ayan po sagot niyan, kapatid. Kasi po, meron pa rin akong pangalawang katanungan. Nakita ko na po na rin katabi ko yung pong si Kristo, kung anong kalagayan. Mangyari po, kaya ko po kasi tatanungan ito dahil na yun nga pong mga katulad nga ka ni Iglesia ni Kristo. Kaya ko po na itanong ito dahil na kung ako pinapitan uli, sasabihin ko ang tunay na iglesia, yung iglesia ng Diyos. Kasi ganito, parang ganito po, kapatid. Halimbawa, pupunta ka sa
kabanatuan, nasa Maynila ka, ang una mong tinitignan sa bus, yung signboard. Di ba? Kabanatuan. Hindi naman basta bus, kahit ano, basta bus, sakay ka. Air condition nga yung bus mo, punta pala ng Bicol. Saan ka makakarating? Di sa Bicol, hindi sa Kabanatuan. Kaya titignan mo po signboard. Ang isa sa pinakamagandang pagkakakilanlan ng tunay na samahang sa Diyos, yung unang-una yung pangalan. Pero hindi po natatapos sa pangalan. Kasi merong iba, ginagamit yung pangalan, panluloko naman. 139:20 ng awit. Basa. Sapagkat sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Minsan, may gumagamit naman ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kaya dapat, hindi pangalan lang, pero ang pangunahin po, pangalan. Susunod doon yung mga doktrinang sa loob. Kasi po, kung halimbawa, pangalan nga, iglesia nga ng Diyos, doktrina naman ng demonyo nasa loob, katakot-takot na lukuhan, hindi rin sa Diyos yun. Kaya, pangalan at pakatapos, yung aral. 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Saan ho makikilala? Hindi sa kapilya. Hindi sa dain ng miyembro. Ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili. Ang sabi ng Biblia. Malalaman mo naman kung sa Diyos babasahin kung wala sa Biblia, hindi sa Diyos yun. Meron na nagtuturo, kagaya ni Kibuloy. Pabasa mo sa Biblia, wala. Biro mo, pinalitan na raw ang anak, siya raw ang bagong anak. At ang bagong Jerusalem daw, ang Davao. Bago natin pakita, basahin muna natin yung 21:1 hanggang 2 ng Apokalipsis. Pakinggan nyo. At nakita ko isang bagong langit, sabi ni San Juan, isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa na param at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Saan daw manggagaling yung bagong Jerusalem? Mananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Itong kadali-dali ngayon ni Kibuloy, ang bagong Jerusalem daw Davao. Yung bagong Jerusalem sa Biblia, mananaog yun mula sa langit buhat sa Diyos. Ito naman Davao, hindi naman mananaog at nandito na nga yung nakita ni San Juan na bagong Jerusalem, mananaog galing sa Diyos. Ito naman, ang Davao City raw, ang bagong Jerusalem. Ayan. This is the New Jerusalem. Ang New Jerusalem pala simento't kahoy alin daw yung New Jerusalem na yan? Asan daw yan? Lagay natin. It is the kingdom of God with the Spirit that says, not my will, but thy will be done in our lives, Father. He has chosen Davao City to become His New Jerusalem. Tamo? Sabi ni Kibuloy, pinili niya ang Davao City para maging bagong Jerusalem. Sabi ni Kibuloy yan. Ang sabi naman ni San Juan na apostol, nakita ko ang bagong Jerusalem, bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Davao ba yun? Kaya, madali namang makita kung niloloko ka ng pastor kung hindi. Basahin sa Biblia. 7:17, balik sa screen. Kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Turo, aral, hindi kapilya, hindi dami ng miyembro, hindi Amerikana, hindi nag-aral na ministro. Kung nag-aral, totoo na, hindi po totoo yun. Makikilala sa turo, yung aral ang batayan. Hinahango ba sa Biblia o nagsasalita ng mula sa sarili? Yan. Yan po ang unang-una sa lahat, yung aral. Kailangan nasa Biblia po yung turo. Ganun po yan, kapatid. Okay na po? Maraming salamat.